Magandang araw mga ka-farmers. So nandito tayo ngayon sa area ng ating ampalaya. Okay, so Tuesday morning mga ka-farmers. Nandito tayo ngayon. Check natin yung area natin kasi schedule po tayo magpatubig ngayon mga ka-farmers. So 30 days ng ating ampalaya. So meron ng mga kunting mga bunga mga ka-farmers. Hindi pa masyadong marami. At the age of 30 days. So first pakain muna tayo dito. Tinipid muna natin ang pakain dito kasi iwasan natin yung baka maano tayo mga farmers maano sa abono dahil hindi masyadong malakas yung ulan, baka matapangan lang sa abono natin, kaya tinipid muna natin ang pag-abono. 2 kilos na Dofos at saka 2 kilos na Unique 16 mga ka-farmers yung ginagamit natin dito. So as I check the area, meron talagang konting pagbabarako, yung iba hindi naman masyado, pero kita nyo naman mga ka-farmers, napakagandang tingnan yung talbos. Pero papakita natin mamaya yung mga puno na may pagbabarako talaga mga ka-farmers. So hindi natin nga na ito pinakain ng maaga, so yung resulta meron pa talaga pa rin na nagbabarako mga ka-farmers. So susuriin natin kung meron ba dito na area. So parang wala dito. So yung mga bunga natin, ito yung makikita natin. So kunting tiis na lang, pwede na tayong mag-harvest dito. So yung mga talbos mga ka-farmers ng ating ampalaya, meron talagang sinyalis kapag ang ampalaya ay nagbabarako. Yung talbos na main talbos mga ka-farmers ay hindi tulad ng ganyan. So parang mga dragon yan. So malayo sa posibilidad na magkakaroon yan ng pagbabarako. Kasi yung pagbabarako mga ka-farmers ay talagang straight na straight yung talbos. So parang sa Bisaya pa dito ay tikig. Kung si Jupel the farmer, ang sabi niya ito ay bading daw. So dito area, yung ating ampalaya ay walang sinyalis ng pagbabarako. So tiisin na lang natin kung mayroong mang nagbabarako, at least kaya pa dito makapagbunga kahit ito po ay nagbabarako. So hanap tayo ng puno mga farmers na nagbabarako at i-feature natin yan kung paano natin nako, mayroong ano dito, anong nangyari. So mayroong bubuyog guys, anong nangyari sa bubuyog dito. So mayroon na talagang mga bunga dito, malapit na. So mamaya magpapatubig tayo dito, so hindi tayo magpapakain. Sa tingin naman natin mga farmers, sa ganitong paglaki ng ating ampalaya ay wala namang problema dito sa tubig. Kasi kapag kulang ito sa tubig mga farmers, talagang hindi lalaki ng lalaki yung mga dahon mga farmers. So ibig sabihin maliliit lang yung mga dahon. So makikita natin napakalaki nila. So ibig sabihin sapat po ito ng tubig. Kung mayroon mang pababarako mga farmers, yan na po ay talaga hindi natin yan makokontrol kasi wala naman tayong ginagawa sa pakain. Hindi naman pwedeng magbabarako yung tanim natin kung naano sa abono. Yun talaga ang kalaban natin, yung panahon mga farmers, kung mayroon man tayong nagbabarako sa ngayon, kasi hindi tayo nagpapakaon. At the same time po, virgin pa itong area. So wala ang kinalaman dito ang pag-aabono kung meron man tayong nagbabarako. So palagi tayong nagpapatubig dito, hindi man over sa tubig, pero makikita naman natin na yung talbos natin ay satisfy po sa tubig kasi very light green mga ka-farmers. So ibig sabihin ito po yung magandang sinyalis ng
sapat na tubig mga ka-farmers. So yung kita yung mga talbos natin sa ibabaw, napakaganda nilang tingnan. Pero kung ating lalapitan, mayroon talaga diyang nagbabarako. So ito mga ka-farmers, itong puno na to, dito na nahanap ko na. Itong puno na to mga ka-farmers, mayroon na siyang sinyalis noon na talagang nagbabarako siya. Kasi yung dahon niya ay iba. So ito mga ka-farmers, tingnan nyo, meron, pinutol natin yung talbos sa itaas. So subabayan natin ito mga ka-farmers kung talagang magbubunga ba ito. So kakayanin ba natin na makapagbigay ito ng bunga mga ka-farmers. Hindi natin ito galawin, pero pinutol lang natin yung pinaka-main talbos upang lalabas po yung mga dahon niya mga ka-farmers. So ito po yung sinyalis na pagiging nagbabarako mga ka-farmers. Iba yung mukha niya. So meron naman siyang bunga na isa, pero hindi natin i-expect na maraming bunga ang lalabas dyan sa ngayon. Pero hayaan muna natin ito na magbigay ng maraming dahon. Tingnan natin kung kaya bang makapagbigay ng bunga mga ka-farmers. So ito yung palatandaan na nagiging barako na yung tanim natin. So kita nyo naman, napaka straight ng talbos niya, tikig, parang tikig mga ka-farmers. Ano pang Tagalog ng tikig? So yan. Pero mayroon siyang bunga, at least binigyan tayo ng isa. So iwan ko kung ito yung katabi niya ay mahawa ba. Pero let's see mga ka-farmers. So virgin na area na ito, pero meron talagang pagbabarako. So hindi natin alam kung bakit nangyayari ito. Pero hayaan na lang natin yan. Wala tayong magawa. So at least meron namang magaganda pang mga pangyayari sa ating tanim. Kahit meron ng pagbabarako sa ibang mga puno natin mga farmers. So meron ng mga bunga. So overall 600 puno pa ito. So ibig sabihin meron na tayong nagbabarako. So deduct na natin yan. So hindi na tayo makapag-expect na 600 plants is totally for mga ka-farmers. So hindi po lahat. So baby pa man ito mga farmers, marami pang mga pangyayari kaya pa nating i-manage kasi yung tanim natin is 600 lang. So just in case kung magkulang mo sa tubig, kaya nating magpapatubig sa ating ampalaya. Then batang-bata pa. So ngayon mga farmers, yung pagtatanim ng ampalaya ay hindi natin talaga ma-expect na totally 100% yung performance ng ating ampalaya dahil talaga mayroon talagang i-insert na nagbabarako. So hindi natin alam bakit ganyan, pero hayaan natin yan. 600 na puno ito, pero hindi na, as I said, hindi tayo makapag-expect na 100% totally mag-perform yung ampalaya natin. So meron na mga bunga, pero meron talagang nagbabarako mga ka-farmers. So okay lang, at least kaya natin itong i-manage. Kung sa pinakita ko sa inyo, meron talagang nagbabarako. So sige, hayaan natin. Hindi tayo hindi tayo dapat ma-discourage kung meron man. Meron talaga. Buti na lang, meron na tayong mga bunga na lumalabas. Then patubig tayo mamaya mga ka-farmers. Okay, so hanggang dito na lang po mga farmers. So update natin sa susunod naman.